Amen. Good morning po. Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Araw ng Sabado ngayon, kung di po ako nagkakamali, ay August 27. Matatapos na naman po ang isang buwan. Isang buwan tayong iningatan ng Diyos. Isang buwan tayong pinagpala ng Diyos. Isang buwan tayong ginabayan ng Diyos. At lalong higit, isang buwan tayong pinalakas ng Diyos. Amen. At salamat po sa Panginoon. Kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta sa buhay ng bawat isa? Kumusta sa buhay ng mga nanay, ng mga tatay at mga kabataan na naaabot ng live streaming na ito? Ang ating pong panalangin patuloy ang Diyos na gumawa, kumilos sa buhay ng bawat isa at patuloy nating ma-upgrade ang live streaming na ito. Ako ay nagpipray kung paano natin ma-upgrade to. At naniniwala ako ang Diyos ang gagawa ng mga dakilang bagay sa buhay po natin. Amen. Isang mapagpalang umaga din sa iyo kapatid na Ramil Tumarsi. Yan. At sa iyo pong mga anak, sa iyong asawa. Yan. Salamat sa Panginoon. Tayo ay binabatak ng Diyos. Ang ating mga patotoo, ang ating pagkatao ay hahatakin ng Diyos hanggang madala tayo sa pinakang the best na atin dapat gawin sa ating buhay. Amen. Hindi natin alam kung anong susunod nating mga araw ng mga trabaho o mga pangyayari. Ang alam lang natin habang tayo sumusunod sa Diyos, tama ang ating sinusundan. Amen? So, salamat po sa Panginoon. Muli, sa ating pong mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. At ganun din sa ating pong mga kapatiran dito sa lugar ng Pampanga, patuloy po kayong ingatan ng Diyos, ilayo sa anumang karamdaman. At patuloy na ganun din ang ating mga mahal sa buhay, ang ating asawa, ang ating mga anak, patuloy tayong pagpalain ng ating pong Panginoon. Amen. Araw ng Sabado, kagaya ng sinabi ko kanina, isang linggo na naman ang tumawid, isang linggo tayong iningatan, pinagpala at binigyan ng kagalakan, binigyan ng kalakasan ng ating hindi lamang pisikal, pati ang ating spiritual. Pag-isip pa lamang natin sa umaga ay talagang pinakakain na tayo ng mabuting balita. Kung nais nyo pong mas malalim pang malaman, tapusin niyo po ang mensahe na ito ngayon pong umaga sapagkat mahalaga po ito sa buhay ng bawat mananampalataya. Amen. Sabi ng Bible, ito ang pag-aaralan natin ngayon pong umaga, yung Lucas chapter 8 verse 8. Pero hindi pa po ako magtuturo Sabi dito, ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at tumubo at nagbunga ng tig-100 at pagkasabi nito ay sumigaw si Jesus, ang may pandinig ay makinig. Ito ang tatalakayin natin ngayon pong umaga. Amen. At bago po tayo mangaral ng mabuting balita, tayo po ay aawit sa Panginoon. At sa mga sumusubaybay po ng live streaming na ito, gusto nyo po kayo maging pagpapala sa iba, pwede nyo po itong i-share, pwede po nating ibahagi ito para sa iba at maging kalakasan sa buhay ng bawat isa. Kung paano tayo pinagpapala ay mapagpala rin sila. At pag hindi po kayo nakaabot, pwede nyo naman pong subaybayan ito sa Facebook o kung gusto nyo pong i-download, meron po tayo sa YouTube. Yan, pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Tayo po ay aawit sa Panginoon, ng isang awit sa Panginoon Diyos ngayong umaga. Araw ng Sabado, salamat sa Diyos na medyo napaaga yung tulog ko, so medyo napasarap ng tulog. At least nakakabawi-bawi na. Amen. Hallelujah. Lord, salamat po Panginoon ngayong umaga o Diyos sa buhay ng mga kapatiran namin. Ang mga nasa tahanan, patuloy niyo pong ingatan. Ang kanilang mga anak, kanilang mahal sa buhay, Panginoon. Lord, salamat po sa dakilang bagay na ginawa mo at gagawin pa o Diyos. Salamat po sa iyong dakilang habag o Diyos. Oh, glorify your name, Jesus, my Lord, my God, my King, my Savior. Hallelujah. Salamat o Diyos sa aming pamilyang nasa lugar ng Tacloban, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan o Diyos. Hallelujah. Ang buong maghapon na ito ay maging pagpapala po kami para sa iba na kami po ay magiging blessing sa buhay ng mga taong makakasalamuhan namin o Diyos. Ang mga nasa trabaho, patuloy niyo pong ingatan, Panginoon. At ang mga nagbibiyahe sa oras na ito, ingatan mo. At ang mga magbibiyahe pa ay patuloy mong gabayan o Diyos. Amen. Hallelujah po rin Panginoon ngayon pong umaga o Diyos. Karapat dapat kang sambahin o walatiin ang ganang iyong pangalan. Oh, hallelujah, Jesus. Glory, hallelujah.
Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pag-uusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasayaw, sumasamba sa'yo. Naghihintay ng pag-uusap mo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Ang lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Ang lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ang lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Ang lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lord, salamat Panginoon. Ayaw namin magkulang, Panginoon, ang kapangyarihan mo, O Diyos. Ayaw namin magkulang, Panginoon, na kami makapamuhay ng ayon siya kaya sa iyong kabanalan, O Diyos. Dahil ang lakas namin ilang nanggagaling sa iyo, Panginoon. Marapat lamang na ikaw ay luwalhatiin, itakilain, sambahin sa Espiritu at katotohanan ngayong pong umaga, O Diyos. Pinupuri ka namin pinapasalamatan ngayong umaga, Panginoon. Bukas niyo pumuli ang iyong kalangitan, Panginoon, para sa iyong mga anak, O Diyos. Ang pagpapala at biyaya ay dumali sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat sa bagong umaga, bagong kalakasan, O Diyos, bagong buhay, bagong mensahe na iyong sasabihin sa amin, bagong pagtuturo, O Diyos. At ito'y lumago ang aming spiritual na buhay, Panginoon. Ano mang iyong layunin sa aming buhay ay marinig namin po ngayong umaga, O Diyos. At nagpapakumbaba po kami na naman po nakita mo sa aming buhay, kasalanan, O Diyos, sa isip, sa salita at sa gawa. Sinasadya man po ito o hindi, ay patuloy po kami humingi ng tawad, O Diyos. Nawa, O Diyos, ang umagang ito ay maging pagpapala, O God. Makarating ito sa iyong banal na trono ang ginagawa namin ito, O Diyos. Hindi po kami karapat-dapat, suwalit dahil sa iyong dakilang pag-ibig, kami po'y nakakalapit. Dahil sa kayong dakilang biyaya at habang kami nakakalapit, O Diyos. Pinupuri ka namin sa umagang ito, Panginoon. Hindi po kami marunong magmahal sa iyo, pero ikaw nagmahal sa amin, O Diyos, at kami tinuruan mo, Panginoon, na kami ay magmahal sa iyo, O Diyos. Pinupuri ka namin sa oras na ito at pinapasalamatan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Praise God. Salamat po sa Diyos ngayong pong umaga. Muli, sa atin po mga kaibigan Pastor, Luzon, Visayas, Mindanao, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Mga kapatid, hindi ko mabanggit man ang inyong mga pangalan, pero alam ng Diyos ang pangalan natin. Amen. Nakasulat na sa aklat ng buhay yan. Hallelujah po rin ang Panginoon.
Sa ilan po, bago po tayo magturo, gaya ng lagi po natin ginagawa, tayo muna ay babati sa mga kaibigan natin. Amen? Na matagal na natin hindi nakikita. Mga kasama natin. Yan, salamat sa Diyos. Araw po ng Sabado ngayon. Kung hindi po ako nagkakamali ay August 27. Tama. Yan, pamilya, tawag ito, si Sister Annalyn sa lugar po ng Binyan. Lagi po itong, minsan tumatawag, humihingi ng advice sa atin, paano ang gagawin sa kanyang pamilya. Salamat po sa actually kagabi may tumawag po sa akin mga bandang alas, hindi po ako nagkakamali mga alas 10 ay tumawag sa akin. At marami siyang problema patungkol sa kanyang asawa, nagpapa-counsel. So salamat po sa Diyos, at dapat sana mag-aaway sila, magulo sana sila, pero dahil po sila tumawag, inuna nila ang gawain ng Panginoon. Praise God, salamat po sa Panginoon. Kumalma. Naging mabuti ang naging resulta. Nagpasalamat siya sa Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon. Okay, sorry. Nagkamali pala ako. Salamat, Brother Ramil. August 28 pala ngayon. Salamat sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon. Yun po. May mga nanonood po nito. Yung iba ay hindi na natin kakilala. Kumbaga, hindi natin nakasama. Pero salamat po sa Diyos na sila pinagpapala ng Panginoon. Talagang uhaw sila sa mabuting balita. At ang ating pong panalangin, ito po ay hindi panandalian lamang, kundi ito ay for life. Magmula nang tinanggap natin ang ating Panginoon Diyos, ay ito na ang simula ng pagbabago ng ating buhay, ito na ang pagbabago ng ating sistema, ito na ang simula ng ating panibagong yugto ng buhay na maglingkod sa Diyos. Amen? Dati ang buhay natin ay, ang yugto ay naglilingkod tayo sa kaaway ng Diyos. Pero dahil mula doon sa pagiging mahirap na kalagayan, mula doon sa magulong sitwasyon, kinukuha tayo ng Diyos para ilagay tayo ng Diyos sa mabuting sitwasyon. Amen? So, salamat po sa Panginoon. Purihin ang Panginoon ngayon pong umaga. Ganon din kay Brother Arvin, taga Samar po ito. Nasa lugar na siya ngayon ng lugar ng Cavite. Brother Arvin, patuloy kang gamitin ng Diyos dyan sa inyong pabrika na ikaw ay makapagbahagi ng mabuting balita. Ang lahat ng natutunan mo sa Samar ay pwede mong ibahagi dito sa lugar ng Luzon. Amen? Pagpalain ka ng Panginoon Diyos. God bless sa iyo. At ganoon din si Brother Arnold sa lugar ng Dumaguete City. Salamat kapatid. Patuloy na ingatan ng Diyos ang iyong asawa sa ibang bansa, at ang iyong mga anak ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. At ang iyong anak na pastor, ingatan ng Diyos sa kanyang pagmiministry. Si Velasco, yan, sa lugar ng Tarlac. Salamat po sa inyo, ma'am. Patuloy po kayong ingatan ng Panginoon. Salamat po sa inyong mga panalangin. Pagpalain po kayo ng Diyos. At ganoon din si Pastora Melody. Actually, itong si Pastora Melody, nagla-live din po ito. Talagang iba yung ginagawa po ng Panginoon. Si Pastora Melody, napanood niya yung live ko. Inad ko siya sa Facebook. Nakita niya yung live. Sabi niya, Pastor, nagpapasalamat ako na ako ay nakapanood ng live, na challenge ako, nahamon ako. Sabi niya, kaysa maubos yung oras ko dito, pagkatapos ko magtrabaho, sabi niya, nagla-live streaming ako. Sabi ko, matagal mo na bang ginagawa yan? Sabi niya, hindi po, Pastor, ang totoo po niya, na-challenge po ako sa inyo, kaya po ako ay nagla-live streaming. Sabi ko, salamat sa Diyos, na ang Diyos talaga ay gagamit ang tao para sa atin. So may ginagawa po ang Panginoon. May ginagawa po ang Diyos. Basta itama lamang po natin ang ating paglilingkod sa Diyos, itama natin ang ating pagsunod sa Diyos, at lagi may gagawin ang Diyos ng mga bagong bagay sa buhay po natin. Amen? Ganon din si Pastor Edwin Ugar sa lugar ng Shiba, Japan. Yan, pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. At si Brother Jason Laurente sa lugar ng Quezon, Sariaya, Quezon. Si Noel Oroga at kanyang mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. At ang pamilya Manipol, pamilya Camposano sa lugar ng Leyte, yan. Sila po humihingi ng panalangin sa atin na sila makauwi na dito sa Pilipinas sapagkat na-cancel ang kanilang pag-uwi dahil sa gera sa ibang bansa. Kailangan pa silang turukan ng vaccine bago makauwi dito. Kaya sige, kung paano ang Diyos ang tubig ay ginawang alak, ang panalangin natin sa vaccine na yan, ang laman, kung ano man laman yan ay maging tubig din. Amen? At walang magiging resulta sa ating pong katawan. Salamat sa Panginoon. Pamilya Manipol, pagpalain po kayo ng Panginoon. Pamilya Camposano, pamilya Galang sa lugar ng Sariaya, Quezon. At sa lahat po ng AFP, PNP, at Task Force, mga security, doctors, OFW, mga nurse, patuloy po kayong ingatan ng Panginoon dahil kayo po ang mga frontliner. Amen. Ganon din ang lahat ng pastor, mga frontliner kayo. Patuloy kayong ingatan ng Panginoon Diyos. At ganon din sa ating kasamang pastor, Pastor Mario sa lugar ng Kapas, at ang kanyang anak na pastor din, Pastor JR, Pastor Plandi, Pastor Bert. Pastor Bert, kumusta ka na dyan?
Ang panalangin ko ay gabayan ka ng Diyos sa lahat ng iyong pagpapasya, desisyon na hindi ang ating nararamdaman kundi ang Diyos. Kunin mo ang magandang pagpapasya sa Panginoon. Naniniwala ako bibigyan ka ng Diyos ng magandang pagpapasya. Piliin mo ang buhay, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat sa buhay, nandun ang pagpapala, nandun ang kasagarahan, nandun ang masayang pambuhay. Amen. Marami pang plano ng Panginoon. Pastor Val Serico, ng ating pastor, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Pastor Val, ang iyong buong pamilya, iyong asawa, Sister Daisy, at ang iyong anak na nasa Korea, si Brother JC. Patuloy kang ingatan ng Diyos dyan, kapatid. Brother JC, patuloy kayong pagpalain ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. So ngayon pong umaga, tayo po ay dadako na sa mabuting balita ng Panginoon sapagkat dumating na po ang tamang oras ng ating pong pag-aaral. Amen. Hallelujah. Nais po ng Diyos na ang buhay ng bawat isa sa atin, tayo po ay laging mauhaw, magutom sa salita ng Panginoon. At ngayon pong umaga, mga kapatid, ay ito ang ating pong pag-aaralan na nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lamang po tayo ang tumubo, kundi tayo ay magsipagbunga. Pag sinabing bunga, marami po itong ibig sabihin. Amen? Hindi po ito tumutukoy lamang sa iisang tao. At ito po ang ating pong tatalakayin ngayon pong umaga. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Bakit kaya maraming mananampalataya? Bakit kaya maraming pastor? Bakit kaya maraming mga disciple ang tinatawag na pag sila nagbabasa ng Bible, nagme-meditate sila pag umaga, mayroon agad sinasabi ang Diyos, nauunawaan nila. At may mananampalataya nagbabasa din ng Bible, nauunawaan kaagad nila yung mga nais sabihin ng Panginoon. Ang mga mananampalataya at ang mga disciple, merong mga nagbabasang mabilis nilang maunawaan ang salita ng Diyos. Pero bakit ay may mga matatagal ng mga Kristiyano, pastor at mga disciple na matagal nilang maunawaan ang mabuting balita? Kumbaga sa panambahan, masaya siyang pumasok sa simbahan, nagpupuri sa Diyos, umiiyak sa Diyos, nagtataas ng kamay, hindi siya nahihiya, hindi ang kamay niya nakagapos, hindi ang paa niya nakagapos, hindi ang bibig niya ay nakatikom, kundi ang buong katawan niya sa bawat araw ng pagpupuri, pwede niyang ibagay, pwede niyang itaas ang pinakadabis na pagpupuri. Sa pagpasok sa church, bakit kaya may mga mananampalataya at mga pastor disciple na masasaya at saka hindi sila masaya? Mamaya tatalakayin po natin ito. Aminin man po natin sa hindi nangyayari ito. Amen? Ang mga tawag dito, yung iba ay para bang pagod na sila habang hindi pa nagsisimula. Amen? Pagod na sila. hindi pa nagsisimula ang gawain. At yun namang iba, talaga namang excited sila. Amen? Ikaw ba, ngayong umaga, pagka gumigising ba tayo, excited ka ba? Amen? Excited ba tayo na, Lord? May sasabihin ka na naman. Praise God. So, subaybayan ko na naman ang ngayong mabuting balita. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ako po, kung luluobin ng Panginoon, sabi ko, Lord, mula sa live streaming na ito na galing ako ng Samar na nahinto, ang panalangin ko dito sa lugar ng Pampanga, hanggang tumanda ako, wag na nating itigil ito. Amen? Dahil marami ang mga pinagpapala ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabay uupo, sabi dito, may mga mananampalataya, disciple, pastor na sabay silang umuupo sa simbahan. Di ba? Sabay silang uupo, tatayo sa unahan pa ng pastor. Sabay silang makikinig. Yung isa ay naiintindihan ang sinasabi ng pastor. Yung isa naman hindi niya naiintindihan. Yung isa naman lalabas ng simbahan na masaya. Na sabi niya, Lord, minimeditate ko ang yung salita. Talagang pinagpala. Yung isa lalabas ng simbahan, malungkot pa rin. At ito ang tatalakayin natin yung umaga. Bakit kaya gano'n, Bakit gano'n ang nangyayari sa buhay natin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano? At dumaan din po ako rito. Kaya ito ang tatalakayin natin. Dumadaan ako rito, pinagdadaanan natin ito. Kaya ang Diyos lagi siyang mayroong mga bagong sinasabi sa atin para natin maunawaan na mas maging malalim pa, mas maunawaan pa natin ang tamang paglilingkod sa Diyos. Bagamat tama na, mas itinatama pa, mas pinipihit pa ng Diyos ang kanyang nais sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Ang sabi rito, mga kapatid, sa Lucas, ito na po, magsisimula na po tayo. Lucas, Kapitulo 8, talatang 8. Luke, chapter 8, verse 8. Ito po yung pag-aaralan natin. Sabi dito, ito po yung isang talinghaga na sinabi ng Panginoon Diyos.
Ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at tumubo at nagbunga ng tig-100. At pagkasabi nito ay sumigaw si Jesus. At ang kanyang sinabi, ang mga may pandinig ay makinig. Pagdating sa verse 15, ang sabi niya, at ang nasa mabuting lupa ay ang may pusong taimtim na iningatan sa kanilang puso, iningatan ang kanilang narinig at namunga ng may pagtitiis. Praise God! Purihin ang Diyos. Lord, salamat sa iyo, mabuting balita. Basbasan niyo po ito. Ikaw ang magsalita, ikaw ang manguna, ikaw ang magturo. Panginoon, gamitin niyo po akong instrumento sa buhay ng bawat isa. At ang aking dalangin, Panginoon, every day ng aming pong buhay, kami po'y magutom, mauhaw sa iyong mga salita. Ang mga bago mong mensahe ang aming marinig, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa oras ito. Ganun din ang mga kapitbahay ko ditong nakakarinig, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, patuloy mo silang ingatan at pagpalain, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin. At lahat ng pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, ay katagpuin mo ngayong umaga, O God. May karamdaman man, pagalingin mo, Panginoon. At ang magugulong kaisipan, bigyan mo ng kapayapaan, O God. Hallelujah. Purihin ka. May pangangailangan pinansyal, ikaw po mag-provide, Panginoon Diyos. Nangangailangan ng trabaho, ikaw po magpala, O God. Lahat na nagtatravel at lahat ng mga magbibiyahe pa, patuloy mo silang gabay at ingatan, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga, mga kapatid, pag-aaralan po natin yung tinatawag na kailan ako dapat makinig sa Diyos? Amen? Kailan ako dapat makinig sa ating Panginoon? Hallelujah. Kasi sabi dito, sa ating pong binasa sa verse 15 ng ating pong teksto, aklat ng Lucas chapter 8 verse 15, ang pangungusap dito sa isang talinghaga, pinaliwanag ito ni Jesus sa mga alagad. Ang sabi dito, ang nasa mabuting lupa ay ang mga may pusong taimtim na iningatan sa kanilang puso ang kanilang narinig at namunga ng may pagtitiis. Sa itaas, sa verse 8, ang sabi dito, at ang iba naman ay nahulog sa mabuting lupa at tumubo at nagbunga at ng tig-100. At pagkasabi nito ay sumigaw si Jesus. Ang mga may pandinig ay makinig. Praise God. Alam niyo po, pagka ang isang magsasaka ay nagtatanim, ang una niya pong inaayos ay binubungkal niya ang lupa. Bubungkalin niya muna ang lupa. Mahirap po magtanim. Bakit mahirap pa magtanim? Sapagkat ito ay, kumbaga, kung ikaw ay nasa bundok, experience ko rin po ito eh. Ang tatay ko ay magsasaka sa lugar ng Gumaca, Quezon. Puputulin niya malalaking kahoy. Pagkatapos susunugin niya yon, lilinisin niya, aalisin niya mga kahoy. Ipiprepare niya ang lupa. Mahirap po magtanim. Ipiprepare ang lupa. At pag nagtanim ka ng mga tinatawag na, for example, halimbawa mga talong, meron diyang malalaki, may maliliit, may payat, mayroong mga maraming mga uod, iba-iba. Ang point ko dito ay isa lamang ng binhi, pero magkakaiba ng bunga, magkakaiba ng resulta. Ganon din po ang ganon ito sa ating spiritual na buhay, mga kapatid. Ang bawat mananampalataya, pastor, disciple, may isang nagtuturo, may isang nagpapakain, may isang nagtatanim ng salita ng Diyos. Kasi ang tinutukoy ng Panginoon ditong binhi ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Na nagtanong ang mga alagad, doon anong sinasabi mong nahulog sa dawaga, nahulog sa damuhan, nahulog sa ilang, nahulog sa mabuting lupa. Ano po yun? So sabi ng Panginoon, ipinaliwanag niya, yung mga nahulog sa batuhan ay tumanggap din sila sa Panginoon. Tumanggap ng may galak, pero dumaan sa matinding pagsubok ay hindi nila nakayanan. Kaya sila ay namatay. So marami. So nais na Diyos yung umaga na maunawaan natin saan tayo sa mga bagay na ito. Tayo ba'y mabuting lupa? Tayo ba'y nandoon sa ang puso ba natin ay yung nandoon sa batuhan, nandoon sa dawagan, nandoon sa damuhan na kinain hanggang sa siya'y namatay? O doon tayo sa mabuting lupa na ito'y tumubo at nagbunga ng maraming pagtitiis, tumubo ng tig-100. Amen? At ito ang ating ninanasa na tayo, Lord, sana ako po yung mabuting lupa. Magbunga ng maraming pagtitiis. Pagkatapos ng pagtitiis ay pagpapala. Sana, Lord, ay ako yung mabuting lupa. Magbunga, hindi lamang ako maligtas, kundi higit pa sa tig-100 ang ibigay mo, Panginoon. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pag-aral natin, kailan ako dapat makinig ng salita ng Diyos? Ito po, yung tinatawag na kailangan natin tumahimik. Kaya sabi ng Diyos, ang may pandinig ay makinig.
sa sinasabi ng Espiritu. Alam niyo po, bakit maraming tao ang hindi nauunawa ng salita ng Diyos sapagkat ayaw nilang makinig. Ito ang kaunahan po natin pag-aaralan. Number 1 is yung kailangan nating tumahimik. Kapag gusto nating makinig sa sasabihin ng Panginoon, kailangan nating tumahimik. At nakakalungkot, at actually, wala yan dito sa Pampanga. Doon lamang niya sa Kabisayaan. Bagamat hindi lahat. Marami kasi sa simbahan kung bakit hindi nila maunawaan ang sinasabi ng Diyos. Maraming kababaihan, maraming mga tatay, maraming pastor. Lalong higit pagka-anniversary o pagka-Christmas party. Kaya hindi nila naiintindihan ang bagong kapahayagan ng Diyos. Nagkukwentuhan sila doon sa loob ng simbahan. Nagkukwentuhan sila doon sa labas ng simbahan. Ang pinag-uusapan nila ay yung mga business kung ano-ano sa oras ng pagsamba. Ang sabi ng Bible ay ang may pandinig ay makinig. At nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid, makinig ang bawat isa sa atin. Amen? Para natin ma-encounter ang Panginoon, kinakailangan nating tumahimik para siya'y marinig natin. Sa oras ng pakikinig ng mensahe ng Panginoon, kailangan nating tumahimik. Sa ating pong pagpipray, sa ating pong pananalangin, kung tayo ay puro salita ng salita, hallelujah po rin kapag na hindi mo naiintindihan ang sinasabi ng Diyos, talagang wala siyang bagong kapahayagan. Kaya sasabihin mo, pagka ikaw ay dumalo, bakit kaya walang bagong kapahayagan ang Diyos? Kasi hindi pa nakahanda ang puso natin. Hindi taimtim. Kaya nga sabi ng Bible sa ating text ng pinag-aaralan, ang sabi dito sa ating pinag-aaralan, hallelujah, at ang mabuting lupa ay ang may pusong taimtim na iningatan sa kanyang puso ang mga bagay na narinig at nagbunga ng may pagtitiis. Lucas chapter 8 verse 15. Sabi doon, taimtim, malalim na puso para malaman natin ang kapahayagan ng Diyos. Amen? Kahit anong dami pa ng ating napapakinggang pangangaral, kahit si Jesus pa ang bumaba mula sa langit at mangaral ng mabuting balita, kahit anghel pa ang bumaba at mangaral ng mabuting balita, kapag hindi tayo marunong tumahimik at makinig sa Diyos, hindi mo malalaman talaga ang bagong kapahayagan ng Diyos. At ito ang una nais ng Diyos na malaman natin. Una, para marinig natin ang mensahe ng Panginoon, matuto tayong tumahimik. Pangalawa, yung tinatawag na matuto tayong makipag-usap sa Diyos. Number 1, sabi dito, alamin natin ang sasabihin ng Diyos sa araw na yon. Bawa ngayon, araw ng Sabado. Ano kaya ang sasabihin ng Diyos sa akin ngayong araw na ito? So, paano mo malalaman? Kailangan mong makinig sa Kanya. Amen? Pagising mo, Lord, gusto ko pang makinig sa iyo. Ang ginagawa ko sa bahay dito, mayroon ako naglalagay ng isang upuan. Sabi ko, Lord, kayo po'y maupo dyan, hindi po ako karapat-dapat, pero ito po ang problema ko, Lord, tulungan niyo po ako. Paano ko ba ito susolusyonan? Pagkatapos ko magsalita, makikinig naman ako. At magpapaalala ang Diyos sa akin ng kanyang mga talata, magpapaalala ang Diyos ng kanyang mga verse. At ito ang sinasabi ng Diyos. Sabi niya, anak, itong gagawin mo. Kung paano ako nagtagumpay sa mundong yan, pagtatagumpayan mo rin yan. Amen? Kailangan po nating makinig. Number 1, yung tinatawag na tayo tumahimik para marinig po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Huwag po tayong puro yung kailangan lamang. Amen? Ang tao ganoon pagising sa, hallelujah Lord, kailangan ko nito, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng bagong sapatos, kailangan ko ng bagong Bible, kailangan ko nito. Hindi po pwede lagi tayo nagsasalita. Kailangan marunong tayong makinig. Kung gusto mong marinig ang bagong kapahayagan ng Diyos, tumahimik ka. Kailangan mong tumahimik, kailangan mong mag-silent para marinig natin ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya sa church, nung ako'y nasa Samar at Leyte, pag ako'y nagtuturo, wala pong mananampalataya doon na malakas ang cellphone. Sabi ko, i-silent ninyo, o dalawa lang yan, i-silent mo, i-off mo. Dahil sabi ko nga, tayo ay nag-aaral ng mabuting balita. Amen? Sabi dito, hindi lamang puro tayo yung hingi, kundi sabi nung kinakailangan din ang meron tayong pandinig, meron tayong pangunawa, at meron tayong tinatawag na, hallelujah, marunong tayong makaintindi ng sinasabi ng Panginoon. Amen? Yung tinatawag pong quiet time. Kung gusto mong marinig ang salita ng Diyos, may tinatawag po tayong quiet time. Quiet time, ibig sabihin, yung pong tinatawag na, hallelujah, yung kailangan mong maglaan ng oras para sa Kanya. Maglaan ng oras para sa Kanya. Sa loob ba ng isang linggo, nagagawa po ba natin yung maglaan ng oras para sa Kanya? Binubuksan ba natin ang Biblia? Binubuksan ba natin ang Kanyang mabuting balita? Binubuksan ba natin ang salita ng Diyos? Para malaman po natin ang kapahayagan ng Diyos. Bagong kapahayagan ng Diyos. Every day ng ating pambuhay, magbukas ka ng Bible. Lord, ano bang bagong kapahayagan mo? At pag binasa mo yung Biblia, ang Diyos ay magsasalita.
ang Diyos ay gagawa. At sasabihin ng Diyos, anak, ito ang gagawin mo. Ano man pinagdadaanan mo, ito ang gagawin mo. Ano man ang sitwasyon mo, ito ang gagawin mo. Kung paano nagtagumpay ako, magtatagumpay ka kapag ginawa mo ito. Amen? Maglaan po tayo ng quiet time. Ito yung ating pinag-aaralan natin. Kailan ako dapat makinig sa Diyos. Amen? Maglalaan ka ng oras, maglalaan ka ng quiet time, at matuto tayong tumahimik. Amen? Hallelujah. Pwede kayo mag-date ng Panginoon. Saan ba ako magko-quiet time? Sige, pupunta ako sa isang lugar na tahimik. Doon ako sa resort. Yan. Meron kang resort, maganda yan. Habang ikaw ay nakaupo sa isang magandang lugar, ikaw ay nakikipag-usap sa Lord, sabi mo, Lord, dami ko pong problema, tulungan niyo po ako. Yun ang date ninyo ng Panginoon. Amen? Kung nagde-date nga tayo sa ating asawa, sa ating mga anak, ating pinapasal, naranasan mo na bang i-date ang Panginoon? Amen? Excuse po. Naranasan mo na ba siyang i-date? At sabi mo, Lord, doon po tayo sa resort, mag-usap po tayo doon. Yan, praise God. Hindi lamang sa resort. Pwede kang pumunta sa tinatawag na sa coffee shop. Di ba? Doon kayo mag-date ng Panginoon. Yung park, pwede kang pumunta sa park. Ay, doon na lang ako magkakaroon ng quiet time para sa Panginoon. Dadalhin ko ang Bible. Doon ako magme-meditate. Doon ako makikipag-usap sa Diyos. Doon ako makikinig sa sasabihin ng Diyos. Pupunta ako sa park. O di kaya, Lord, doon ako sa aking kwarto. Aayusin ko muna. Lilinisin ko muna yung kwarto ko, Panginoon. Aayusin ko. Pagkatapos, saka ako tatawag, saka ako mananalangin, at saka po ako makikinig sa iyo. Yun po ang quiet time. At ilan sa maraming pastor, ilan sa maraming disciple, ilan sa maraming mananampalataya, ang hindi nila alam ito. O kung marahil alaman nila ito, ay hindi talaga nila ginagawa. Kaya walang bagong mensahe, walang bagong message, walang bagong kapahayagan. Ngayong umaga, kung gusto natin ng bagong kapahayagan, bagong mabuting balita ng Panginoon, bagong pag-asang maririnig natin sa Diyos, magdaan ka ng quiet time. Magdaan ka ng oras para sa Diyos. Kagaya ng live streaming nito, every day, every morning, every 5 a.m., meron tayong live streaming na ganito, maririnig mo ang bagong kapahayagan ng Diyos. Amen? Hindi lamang tayo makakarinig. Ito ang nais ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Pwede ka rin pumunta sa anyon. Pwede kang pumunta sa church. Di ba? Pastor, naalala ko po noon, meron po ako napuntang church sa Jesus Christ, JTA, Jesus Emmanuel Church. Yan. Sanay po kasi ako na mag-pray araw-araw, alas 7. Alas 7 po ako dati, araw-araw. Meron po ako napuntahan church doon dahil malayo ako sa church. Tuwing umaga, kinakatok ko po yung pastor. Sabi ko, Pastor! Ano? Pastor, pwede ko pong mahiram yung susi? Parang duda pa yung pastor eh. Bakit? Magpe-pray lang po ako sa church. Nagtataka po yung pastor. Araw-araw kong ginagawa yun. Tuwing alas 7, kinakatok ko po yung pastor. Hiram po ako ng susi. Bakit? Magpe-pray lang po ako sa church. Ayun. Nang tumagal, hindi po nakatiis yung pastor. Hindi ko na lang po babanggitin sa inyo yung pangalan. Taga-Kalamba ito. Nagtanong po siya sa akin. Matagal na pong pastor yan, ha? Nagtanong po siya sa akin. Ako, disciple pa lang nun eh. Disciple pa lang ako siya, pastor na. Sabi niya, bakit ka ba laging pumupunta sa church? Bakit ka ba laging nagpipray? Inausap ko po yung pastor. Sabi ko sa kanya, Pastor, sabi ng Bible, ang isang taong mapanalanginin ay malapit sa puso ng Diyos. Amen? Praise God. Pagkatapos po nun, tawag nito, isang araw, sumama na po yung pastor. Malakas po akong manalangin sa church. Binubuksan ko yung mga bintana. Nananalangin ako ng malakas doon. Hallelujah, Lord, tulungan niyo po kami. Hallelujah, purihin ka makikiramdam. Bigyan mo na kami. In the name of Jesus. Ganun ako mag-pray eh. Nung una, tahimik siya. Habang tumatagal, sumasama po siya sa pananalangin, lumalakas na yung kanyang prayer. Bakit? Kasi natututo na siya. Natututo na siya magkaroon ng quiet time na dating hindi niya ginagawa. Ikaw, kaibigan, kapatid, nagawa mo na ba ito? Ang magkaroon ng quiet time? Mag-date kayo ng Panginoon sa isang lugar? At magmuni-muni kayo sa isang lugar at sabi mo, Lord, ang ganda ng mga bagay na ginawa mo. Ang ganda ng mga bagay na nilikha mo, Panginoon. Ang mga bagay na aking natatanaw, Panginoon. Tunay ngang ikaw ay dakila at tapat at wagas ang iyong pag-ibig sa tao. Amen? Ganun po ang quiet time. Yun po ang may bagong kapahayagan ng Diyos kapag naglaan ka ng oras, kapag naglaan ka ng panahon para sa Diyos. Kinakailangan ng Diyos, yung tinatawag na makuha ng Diyos ang atin pong atensyon. Amen? Yung atensyon na natin kailangan makuha ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Pangalawa po, natin pong pag-aaralan. 4 lamang po ito. Pangalawa natin pong pag-aaralan, mga kapatid, yung tinatawag na, hallelujah, you have to be,
Yung po tinatawag na tayo po ay kumalma. Pag tayo po ay mayroong pangangailangan, bago po tayo humingi sa Diyos, tayo po ay kumalma. Amen? Ang pangalawang point ay tayo ay behave, tayo ay kumalma. Amen? Huwag tayong, sa aklat ng awit, 46, ang sabi dito, tumigil nga kayo. Kinakailangan ninyo ako bilang inyong Diyos. Tumigil kayo, huminto kayo, huwag kayong kumilos, at, ang sabi dito, tapat sa pakikipag-usap, tapat na mangungusap ang Diyos. Yan. Ang sabi ng Panginoon, tumigil nga kayo. Ako ang Diyos. Sa aklat ng awit. Ako ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, tumigil kayo. Sapagkat ako ang Diyos, huminto kayo, tumigil kayo, huwag kayong kumilos. Sapagkat tapat akong mangungusap sa inyo. Pag sinabing tapat ang Diyos na mangungusap, magsasabi siya ng totoo. Paano mo mararanasan ito? Paano mo at kailan mo maririnig ang kapahayagan ng Diyos? Yung tinatawag pong huminto ka. Tumigil ka, kumalma ka. Amen? Ano man sitwasyon mo, ano man ang ating pong kalagayan, tayo po ay huminto, tayo ay kumalma. Amen? Sapagkat ang sabi ng Diyos, ako ay mangungusap sa inyo. Ano man ang kalagayan mo. Kaya nga pagdating ni Jesus sa bahay ni Maria, sabi, si Maria ay agad na umupo sa harap ni Jesus at siya'y nakinig at samantalang itong si Marta ay busy sa kanyang ginagawa. Kaya sinasabi ng Panginoon, huminto ka, tumigil ka, huwag kang gumalaw, huwag kang kumilos. Sapagkat ako'y tapat na may sasabihin sa'yo. Bagong kapahayagan, bagong mga salita, bagong pangungusap, at bagong pag-asa. Amen? Hallelujah. Huwag tayong tinatawag na sa atin pong kalagayan, sitwasyon, huwag tayong magpanik. Huwag tayong magpanik. Kagabi, ako po ay lumabas, ako ay bumili ng ulam. May nadaanan po akong bahay na putulan ng ilaw. Sanay po akong palabati. Nay, kamusta po kayo? Tay, kamusta po kayo? Oh, tay, bakit po nawalan po kayo ng ano? Siyempre, hindi na natin tatanungin bakit nawalan kayo ng ilaw. Siyempre, dahil nga walang pambayad. So, pagpunta, tay, kumusta po kayo? Ito pala yung ilaw nyo dito. Pastor, naputulan po kami ng ilaw. Sige na po. Sabi ng Bible, may panahon ng pagputol at mayroong panahon naman ng pagkabit. Amen? Hindi, natawa ka agad. Encouragement. At ang tao ay kumakalma kapag nakakausap natin. Yun po ang biyaya ng Diyos, bagong kapahayagan ng Diyos. Kailangan mong kumalma. Kung gusto mong marinig ang bagong kapahayagan ng Diyos, kailangan mong kumalma. Amen. Alam niyo po, bakit maraming mananampalataya, bakit maraming pastor, bakit maraming mga disciple, ang hindi nila marinig ang bagong kapahayagan ng Diyos? Sa araw ng Sabado pa lang ikaw ay pagod na pagod. Pagod ka na sa buong maghapon, tapos gabi ka pa matutulog. Alas 10 na, alas 12 ka na matutulog, alauna ka na matutulog. Kaya pagkadating ng linggo, ang isip natin ay hindi talaga sakto. Tapos magdadrive ka pa, yung nasa unahan mo, maiinis ka pa. So ano magiging specific mo pagdating ng simbahan? Baka karinig ka ba ng mga bagong kapahayagan? Hindi na, kasi inis ka na galit ka na, asar ka na. Kasi nga ayaw mong kumalma. Kung gusto natin ng bagong kapahayagan, kumalma ka, relax ka lang. Amen? Sabi ng Lord, kumalma ka, relax ka lang, sagot kita. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sabi dito, magkakaroon ako ng bagong kapahayagan sa inyo. Yan, sa pagdidesisyon mga kapatid, sa pagdidesisyon, kung gusto mo ng bagong kapahayagan, ikonsulta mo muna ito sa Diyos. Lord, ito pang gagawin ko, Panginoon, ay tama ba ito? Na ayon po ba ito sa iyong kalooban? As long na nakikita mo na ayon ito sa kalooban ng Diyos, gawin mo. Gawin mo. Sabi ng Lord, huwag kayong magpapadalos-dalos. Sabi ng Lord sa aklat ng awit, tumigil kayo. Kailangan ninyo ako bilang inyong Diyos. Biro mo yan. Sabi ng Diyos, kailangan ninyo ako bilang inyong Diyos sapagkat ako'y tapat na mangungusap sa inyo. Kung gusto mong ang Diyos ay mangusap sa iyo, kung gusto mong ang Diyos ay mangusap sa atin, sabi doon, kinakailangan natin huwag tayo magpadalos-dalos sa ating pong mga desisyon. Ikonsulta muna natin ito sa Diyos. Amen? Konsulta muna natin ito sa Diyos. Ano man desisyon mo ngayong umaga, ano man ang iyong magiging pasya, ano man ang iyong mga plano, ikonsulta mo sa Diyos. Ang pinakanda best dyan, ikonsulta mo sa Diyos. Sabi mo, Lord, ito ba'y naaayon sa iyong kalooban? Na ito ang gagawin ko? Astong na nakikita mo at ang Diyos ay nangungusap na tamang gawin mo. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay siya ng karunungan at kaalaman. Ang Diyos ang magbibigay siya ng guide upang ikaw ay magtagumpay sa lahat ng iyong gagawin. Basta ang nais ng Diyos, tayo ay kumalma, relax ka lang, huwag kang maging mainitin ang ulo sa lahat ng iyong pagpapasya. Amen! Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Matuto tayong kumalma, matuto tayong magtiwala sa Diyos.
Matuto tayong magtiwala sa Diyos. Matapos kang kumalma, matapos alisin ng Diyos ang iyong galit, matuto tayong magtiwala sa Diyos. Matuto tayong umasa sa gagawin ng Diyos. Amen? Hallelujah, Jesus. Meron pong pamilyang, hallelujah, purihin ang Panginoon. Meron pong pamilyang baon sa utang. Hindi po ito isang kwento. Totoo po ito sa mga dati kong kasamahang pastor. Meron pong isang pamilyang baon sa utang. Ang pamilya niya ay ang kanyang asawa ay ang kanyang asawang lalaki ay babaero. Lahat ng ero nasa kanya. Problema ng babaeng ito ang kanyang asawa at ang kanyang apartment na 6 ay nakasanla sa bangko. Ang kanyang bahay ay nakasanla rin sa bangko. Malaki pa ang kanyang utang at maiirita na at maririmeta na ang kanyang bahay, ang kanyang apartment, ang kanyang pinagkakautangan. Sa gitna niyan, problema pa niya ang kanyang asawa. Tapos napuntahan po ng isang pastor na kasamahan natin. Sa paghayo ng pastor, siyempre dahil bago pa lang yung pastor, hindi pa masyado alam yung kung saan niya titirarin ng pagtuturo, ay isipin mong itinuro ay pagbibigay. Ay baon na nga sa utang, itinuro ay pagbibigay. Pero alam niyo po, nakatulong ha. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, ang mapalad po nagbibigay. Kahit po kayo walang-wala na, pag binigay niyo po sa gawain ng Diyos yan, ang Diyos po gagawa ng dakilang bagay. Paniwalaan niyo po ang sinasabi ng mabuting balita. Siyempre, pagka mga bagong mga pastor, talagang laging umaapo yan eh. Talagang lahat ng gustong sabihin, sasabihin. Masyadong boldness sa pagtuturo, masyadong practical, radical. Bagamat napakadabis nun. Yun ang maganda sa practical, radical. Wala nang paikot-ikot eh. Bombahin mo na kagad, sabihin mo na kagad ang pinapasabi ng Diyos. Naliwanagan. Sabi ng babae, kung ako'y magbibigay, baon na nga ako sa utang, paano pa? Kung magbibigay pa ako ng 10% sa Diyos, paano pa? Baon na nga ako sa utang. Alam niyo po, natuto ang babaeng ito. Natuto siya, kahit mahirap siya, kahit marami siyang utang, ang ginawa niya, naging tapat siya sa Diyos. Nagbigay siya, nagkaloob siya para sa gawain ng Diyos. Dumano siya sa gawain. Alam niyo po, nangyari? Sa kanyang pagbibigay sa gawain ng Diyos, hindi siya nang hinayang tulungan yung pastor. Sa kanyang pagbibigay sa gawain ng Diyos, ito pa nangyari. Yung bahay niyang nakasanla sa bangko at yung apartment niyang nakasanla sa bangko na 6, nabayaran niya. At ang pinakamagandang regalo sa kanya, mga kapatid, yung kanyang asawang tanggero, sugalero, sabongero, babaero, lahat ng ero nasa kanya. Alam niyo po, naglingkod sa Diyos yung lalaki. Praise God. Hindi po siya basta naglingkod sa Diyos. Naging pastor pa. Praise God! Amen! Bakit? Sapagkat natuto siya na makinig sa salita ng Diyos. Ikaw ngayong umaga, kapatid, lalo higit, pag matagal na tayong mananampalataya, parang sasabihin pa lang ng pastor, alam ko na yan. Pero ang tanong, nagagawa po ba natin yung quiet time? Amen? Nagagawa ba natin makinig sa salita ng Panginoon Diyos? Kaya, hindi po ito basihan yung ilang years ka nang naglilingkod sa Diyos eh. Kailangan maunawaan po natin yung pinapagawa ng Diyos. Kailangan marinig natin ang bagong mensahe ng Panginoon. Amen? At ang bagong mensahe ng ating pong Panginoon ngayon pong umaga, yung tinatawag pong magkaroon tayo ng oras para sa Panginoon. At tayo matutong kumalma, matuto tayong tumahimik. Amen? Tayo man ay nasaktan ng iba, ay kumalma ka na. Tapos na yan eh. Hindi na may babalik yan. Amen? Ang Diyos na lang ang bahala dyan. Ang Diyos na lang magbabalik. Yun yung mga taong Kristiyanong lumalago. Yun yung mabuting lupa. Yun yung taimtim na puso na tumatawag sa Diyos, na laging may bagong kapahayagan ng Diyos. Kapag walang bagong kapahayagan ng Diyos, paano ka lalago? Kapag walang bagong pangungusap ang Diyos, paano ka magkakaroon ng kagalakan? Kapag walang bagong kapahayagan ng Diyos, paano ka magtatagumpay sa gawain ng Diyos? Ito ang kailangan mong maunawaan ngayong umaga. Amen? Hallelujah. Sabi dito ay, hallelujah, wag yung mabilisan na gusto natin. Wala pang shortcut sa Diyos. Ay, gusto ko lumago agad. Hindi po. Wala pang shortcut sa Diyos. Lahat tayo dadaan sa proseso. Gusto mong maging umulat agad ang buhay? Nagtitinda ka lang ng kung ano-ano dyan, ng Paris. Gusto mo agad, yumaman ka. Hindi mo siya makukuha sa ganun. Kaya nga sabi ko kanina, ang number 2, kailangan natin kumalma. Kumalma ka at alamin mo ang nais na sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos sa Aklat ng Awit, chapter 46, ang sabi niya, tumigil nga kayo, kailangan ninyo ako bilang inyong Diyos, magsihinto kayo, sapagkat ako'y tapat na mangungusap sa inyo. Minsan ang Diyos, maraming sinasabi sa mga mananampalataya, maraming sinasabi sa pastor, maraming sinasabi sa mga disciple, maraming sinasabi sa mga hindi mananampalataya, kung bakit hindi nila marinig ang tinig ng Diyos sapagkat wala kayong oras para sa Diyos.
Hindi kayo naglalaan ng oras para sa Diyos. Binuhay ka ng Diyos sa loob ng 6 na araw at ang sabi ng Diyos sa ika-7 araw, ito ang araw ng pagsamba, ito ang araw ng pagdalo. Ito ang oras para marinig mo ang bagong kapahayagan ng Diyos. Tapos hindi ka dadalo. Paano ka lalago? Tapos hindi ka dadalo. Paano maririnig ang bagong kapahayagan ng Diyos? Amen. Kung gusto mo ng bagong kapahayagan ng Diyos, kailangan mong mag-aral. Para ang Diyos ay mangusap, gumawa ng mga bagong bagay para sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Walang shortcut sa plano ng Diyos. Walang shortcut. Sabi dito, magkaroon tayo ng oras para sa personal po nating relasyon sa ating pong Panginoon Diyos. Hallelujah. Pangatlo po, at malapit na po tayo matapos, 4 lamang po ito. Pangatlo, yung tinatawag pong hallelujah. Yan. You have to be clean. Yung tinatawag na kinakailangan po natin yung paglilinis. Kung nais po natin mangusap ang Diyos, number 1, yung pong tinatawag na matuto tayong tumahimik. Yung pangatlo naman po ay para marinig natin ang mabuting balita, matuto tayong tumahimik. Ang pangalawa natin pong pinag-aaralan ay matuto tayong makinig sa sinasabi ng Diyos. At paano natin maririnig? Paano natin haharapin ang Diyos? Matuto po naman tayo maglinis ng ating heart. Amen? Bago tayo humarap sa Diyos, humingi na po tayo ng tawad. Sabi mo, Lord, ako po ay nakasakit ng damdamin ng iba. Ako po ay may kapitbahay na hindi ko maunawaan. Ako inis na inis sa taong yan. Kaya, ang gagawin mo, Lord, humihingi na po ako ng tawad. Gusto ko pong ikaw ay makausap ko. Gusto ko pong ikaw ay maranasan ko. Gusto ko pong ikaw ay mangusap sa akin, Panginoon. Sapagkat ako ay taong hindi po perfect. Gusto ko po, Panginoon, na ikaw may sabi sa Aklat ng Awit, chapter 46 na kailangan kong tumahimik sapagkat ikaw ay tapat na Diyos na may sasabihin sa akin. Kapag ang Diyos ay may sinabi sa atin at ginawa natin, in-apply natin, titiyakin ko sa iyo 100.1. Sure na sure ang gagawin natin. Amen? Hallelujah. Sabi doon, matuto po tayo maglinis. Bago tayo makipag-usap sa Diyos, bago tayo humarap sa Diyos, alisin na po natin yung galit, yung ating inis, yung pagkamuhi, yung paghihiganti at iba pa. Maraming mga tao bago humaharap na sa Diyos, gusto pa maghiganti. Kaya hindi niya marinig ang bagong kapahayagan ng Diyos. Pero ngayong umaga, kapatid, ini-encourage tayo ng mabuting balita. Nais ng Diyos na marinig mo lagi ang bagong kanyang kapahayagan. Alisin natin yung galit, hinanakit, yung paghihiganti, alisin po natin. Matuto tayo magpalinis sa Diyos. Lalo higit pagka tayo ay araw ng pagsamba na. Hallelujah. Magkakalayuman po tayo, cellphone lamang ang ating pagdepresya. Ang sabi ng Panginoon, saan man nag-ipon ng 2-3 sa aking pangalan, nandun ako sa inyong kalagitnaan. Ang Diyos po ay tapat, nasa kalagitnaan natin siya. Kung ano ang kanyang sinabi, yun ang kanyang gagawin. At ang nais ng Diyos, tayo po ay matutong makinig, tumahimik, at tayo ay kumalma. Amen? Ano mang kalagayan mo, ano mang sitwasyon mo, kapatid, my brother and sister, may bago siyang gagawin. Maniwala ka. May dakilang bagay siyang gagawin. Amen? May bagong siyang gagawin sa buhay ng pamilya mo, sa buhay ng mga anak mo, at sa buhay ng business mo. Amen? Kung ikaw ay naghahanap buhay. At sa buhay ng ministry mo, kung ikaw ay nagpapastor. Na ako, excited ako sa gagawin ng Diyos eh. Sobrang excited ako sa gagawin ng Diyos dito sa lugar ng Pampanga. Hallelujah. Hindi ako natuloy doon sa Candelaria. Di sa Pampanga tayo. Ako, wala pa akong piling lugar. Kahit ilagay mo ako sa swatter, pwede ako. Bakit? Dahil lagi kong nararanasan ang pagkilos ng Diyos. Hindi po nararanasan ang pagkilos ng Diyos dahil meron ka. Dahil may pera tayo. Dahil mayaman tayo. Hindi. Mahirap ka man o mayaman, pwede mong maranasan ang pagkilos ng Diyos. Pwede mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Pwede mong maranasan ang galaw ng Diyos. Pwede mong maranasan ang apoy ng Diyos. Ang apoy ng paglilingkod. Ang matibay na paglilingkod. Ang matibay na pagsunod para sa gawain ng Panginoon. Kung tayo lamang ay marunong tumahimik, makinig, at kumalma. Amen. Kaya po yun, ito po yung pangatlo, paglilinis para maranasan po natin. Ipagtapat po natin sa Diyos ang lahat ng ating pong mga kahinaan. Naniniwala po ako, meron po tayong kahinaan. Amen. Ang sabi ni Apostol Pablo, Lord, pwede bang alisin mo sa akin ang tinik sa akin lalamunan sapagkat ako'y nahihirapan sa bagay na ito? Ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi. Sabi ng Diyos kay Pablo, hindi ko aalisin yan sapagkat ako'y sapat-sapat ang biyaya sa iyo. Ibig sabihin, bakit meron kang kahinaan?
Para ba ikaw ay manghina? Bakit meron kang kahinaan? Para ba ikaw ay manlupaypay? Hindi. Ibinigay ng Diyos sa atin ang ating kahinaan para ikaw ay laging magtiwala sa Diyos. Para ikaw ay laging tumawag sa Diyos. Para ikaw ay laging manalangin sa Diyos. Para ikaw at ako ay laging makinig sa sinasabi ng Diyos. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos sa kanyang buhay. 1 John chapter 1 verse 9, ito po yung paglilinis. Kung pahahayag natin ang ating mga labi sa itapat at banal na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan sapagkat siya'y matuwid. Hallelujah. Yung pong pasensya, pangunawa at pag-intindi, pakikisama ay mahalaga. Yun po yun eh. Maraming pastor, wala eh. I'm sorry ha, bagamat hindi naman po lahat. Marami akong kakilala niya sa Samar. Isipin mo, papasukan mo yung barangay. Magpapakaitang gilas ka ron. Wala kang tulong, wala kang relationship, wala kang kakilala doon. Pagkatapos bila mong bubombahin sa pangangaral, di yung mga tao doon magagalit. Pagkatapos gusto mo tumanggap sa Diyos. Hindi po ganoon. Amen? Ang pagkilos ng Diyos, ang sabi dito, kailangan mahaba ang iyong pasensya, malawak ang iyong pangunawa, malawak ang iyong pag-intindi, at marunong tayong makisama sa iba. Hindi lamang sa kapatiran, hindi lamang kay sister, kay brother, kay pastor, marunong tayong makisama sa iba. Amen? Kaya yung iba, ano kayo? Bakit magtataka kayo? Bakit hindi naman ako kakilala nun? Bakit parang malapit siya sa akin? Bakit? Dahil marunong siyang makisama. Marunong siyang bumagay. Amen? Nung hindi pa po natin ito na-apply, hindi po natin matututunan ito sa school. Amen? Matututunan natin ito sa salita ng Diyos. Hindi po tayo perfect, hindi po tayo karapat-dapat. Pero tinuturuan pa po tayo ng Diyos hanggang ngayon. Salamat po sa kanyang mensahe. Hallelujah. Pang-apat po, at tayo po ay tapos na. Pang-apat, yung po tinatawag na lagi tayong matutong magpakumbaba. Matutong magpakumbaba kahit alam mo na ang lahat. Kasi may mga tao, hindi, alam ko na yan eh. Lahat ay parang alam na niya. Kaya dahil ayaw niyang humingi ng ibang advice, ang gusto niya siya lang ng siya, ayun. Kalimitan sa mga taong ayaw ng advice, ayaw, yan ang malimit pumapalpak. Kasi ayaw magpaturo. Amen? Meron ka ba kakilalang gano'n? Yung ayaw magpaturo? Ang gusto palagi sila magtuturo? Walang mararating yung taong ganyan. Karanasan ko na yan, na ako'y disciple. Mas marunong pa ako sa aking pastor. Kaya yun, laging laglag, laging backslide. Laging lihis ang ginagawa. Natuto na ako. Amen? Hallelujah, purihin ang Panginoon. Sabi dito, Acts chapter 18 verse 24, si Apollos ay isang taong matalino at sabi doon, magaling sa banal na kasulatan. Magaling siya magturo at pinapatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Pero nang makita na mag-asawang Priscilla at Aquila ang kanyang pagtuturo, ang sabi ng mag-asawa, magaling siyang magturo eh. Magaling siyang mangaral. Sabi ng mag-asawa, may kulang sa taong yan. Kailangan isama natin sa bahay, turuan natin. At ang sabi ng Biblia, isinama nila si Apollos sa bahay ni Aquila at saka ni Priscilla, mag-asawa sila. At ang sabi ng Bible sa Acts chapter 18 verse 24 pababang talata, at ang sabi doon, at itinuro naman na mag-asawang Aquila at Priscilla ang mga bagay na hindi pa niya alam patungkol sa banal na kasulatan. Tinuruan pa siya. Ang maganda kay Apollos, matalino na siya, magaling na siya, nagpapaturo pa siya. Yun ang puso mapagpakumbaba. Ang puso mapagpakumbaba, maririnig mo ang bagong mensahe ng Diyos. Ang puso mapagpakumbaba, mararanasan mo ang bagong mga mensahe ng Diyos, ang bagong kapahayagan ng Diyos. Bakit? Sapagkat tayo nagpapakumbaba. Huwag po tayong aasa sa ating sarili. Amen? Sa Acts 13 verse 22, si David, ang sabi doon, sapagkat si David na anak ni Jesse ay nasumpungan kong isang taong tapat at handang sumunod sa aking mga utos. Yun ang puso ni David. Tapat at handang sumunod. Kahit anong iuutos ng Diyos, handa siyang sumunod. Amen? Tayo ba ngayong umaga? Kapag nag-utos ba ang Diyos, handa ba tayong sumunod? Pag sinabi ng Diyos, gawin mo ito, gawin mo ito, pumunta ka ron, gawin mo ito, pumunta ka ron, gawin mo ito, pumunta ka ron. Handa ba tayong sumunod? Kagaya ni David. Ang sabi ni David, Lord, ang sabi ng Diyos, biro mo, ang Diyos ang nagpapatotoo sa kanya. Si David, nagkamali po sa Diyos. Si David, nakagawa ng immoral. Si David, nakagawa ng kasalanan, pumalpak, sumablay, lumaglag. Pero ang sabi ng Biblia, pagdating sa Book of Acts, Old and New Testament, ipinagmalaki siya ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? Sapagkat si David na anak ni Jesse, na aking lingkod, ay nakita kong tapat at handang sumunod sa lahat ng aking inuutos. Yun po ang ating prayer. Lord, tulungan niyo po akong maging tapat.
at laging handang sumunod sa pinapagawa mo. Kung ano po ang espiritong sinasabi mo sa akin, kung anong dapat kong gawin sa tao, sa mga taong nakakasalamuha ko, sa mga taong nais kong tulungan, sa mga taong nais kong unawain, sa mga taong nais kong abutin. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po akong magkaroon ng pusong tapat kagaya ni David. Tulungan niyo po ako ng pusong handang sumunod sa lahat ng iyong inuutos kagaya ni David. Ang sabi ng Biblia, si David ay malapit sa puso ng Diyos. Si Daniel malapit sa puso ng Diyos. Bakit? Sapagkat si Daniel ay 7 beses na nanalangin sa isang araw. Very seryoso. At hindi lamang yon, talagang ang dalawang ito, sabi doon, tinatawag na, marami pa mga Bible character, yung taimtim sa kanilang puso. Kaya ang sabi ng Bible, nagbunga. Nagbunga. Amen. Gusto mo magbunga? Kaya dadating ang araw, haharap ang mga tao, haharap ang mga mananampalataya, haharap ang mga pastor, haharap ang mga disciple, at sasabihin ng Diyos kapag sila'y namatay, nasa na ngayong bunga? At sila isa-isang lalapit sa, Lord, anong bunga mo? Ito po, aking bunga, Panginoon. Sige, nasa ang bunga mo? Ito po. Ano yan? Bungang araw. Naku po. Kung sinabi sa Bible, sa aklat ng Revelation, sa mga nagtiis at mga naging tapat, susuutan ko siya ng puting-puting tela. Ang puting-puting tela na ito ay ang pangalan ay lino. At ang pangalan ng lino na ito ay yung mga mabubuting gawa. Kaya doon sa mga hindi naging tapat, sabi nga ni Pastor Rory Garcia, doon sa mga hindi naging tapat sa Diyos, sila sasakluban din ng puti. Kaya lang, hindi tela. Anong tela yan, Pastor? Sako ng harinang isasaklob sa kanila. Hallelujah. Wag sanang ganun, Purihin ang Panginoon. Si Esteban, mga kapatid, mga Bible character, si Esteban ay may tamang puso. Mabuting tao si Esteban. Matibay ang kanyang pananampalataya. At matalino siya, lagi siya nagpapaturo. 4 na bagay po ang pinag-aralan natin ngayong pong umaga. Nawa po ay nakatulong sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Papaano ako makikinig sa bagong kapahayagan ng Diyos. Amen? Ang sabi ng Bible, mga kapatid, matuto tayong tumahimik, matuto tayong kumalma, at matuto tayong magpaturo, at matuto tayong tinatawag na huwag magpadalos-dalos. Sana nakatulong po sa atin. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Si Esteban ay mabuting tao. Tayo po ay hindi mabuting tao. Amen? Pero ginawa po tayo ng Diyos na mabuti. Tayo po ay hindi karapat-dapat, pero tayo po ay ginawang karapat-dapat. Dapat sana po tayo pa-impyerno, inakyat tayo ng Diyos dun sa kalangitan. Dapat sana tayo magulo ang buhay, inayos ng Diyos ang ating buhay. Dapat sana tayo ay bigo, pero binigyan tayo ng Diyos ng pagtatagumpay. Amen? Dapat sana nasa mahirap tayong kalagayan, pero hinango tayo ng Diyos. Amen? Hindi para lamang sa ating mga sarili, kundi para makatulong tayo para sa iba. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. So ngayon po umaga, tayo po ay magpe-pray na, tayo mananalangin na sa Panginoon. Hallelujah. Kapatid, kaibigan, hindi po tayo mabuting tao, pero nais ng Diyos tayo maging mabuti. Dahil ang taong mabuti, dalawa lang yan Anong gusto mong pag-usapan kapag namatay ka na? Yung nagawa nating mabuti, yung ating legacy, o yung nagawa nating pangit, yun yung ating legacy na mamanahin pa ng ating mga apo, mamanahin pa ng ating mga anak. So I pray na ngayong umaga, ang pipiliin natin yung magandang legacy. Amen? Lalo sabi mo, Lord, gusto ko pong mabuting mananampalataya. Gusto ko po, Panginoon, na laging makinig sa'yo. Gusto ko po, Panginoon, na laging magpapaturo sa'yo. Kung ito ang iyong nasa, kung ito ang iyong desire, ang iyong puso, ang Diyos ay hindi maramot. Ang sabi ng Diyos, kumato ka at ikaw ay bubuksan. Humanap ka at ikaw ay makakasumpong. I pray na nasumpungan mo ngayong umaga ang bagong kapahayagan ng Diyos. I pray na ngayong umaga na nasumpungan mo ang bagong himala ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Bakit pala ang Diyos ay hindi sumasagot pinsan sa ating pong mga panalangin? Ang dahilan, sapagkat tayo po ay hindi marunong kumalma. Hindi tayo marunong magpatawad. Lagi tayong may galit. Lagi tayong may inis. Lagi tayong gusto natin ay magkaroon ng paghihigante. Alisin na po natin yan. Amen. At ngayong umaga, tayo po ay aawit sa Panginoon ng isang awit bago po tayo manalangin. Oh Lord, salamat po sa inyo na mga sumusubaybay nito. Patuloy kayo pagpalain ng Panginoon. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Inaalay sa'yo
ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Pasagin mo, Panginoon, ang puso ko ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko. Panginoong Hesus, maghari ka, maghari ka, upang liwanag mo'y makita sa aking buhay. Kaluwalhatian mo ang siyang ilalahat sa aming pagsamba, o aming Ama. Amen. Salamat po, O Diyos. Muli, ako po ay nagdalangin sa iyo, Panginoon. Salamat po sa panibago mong kapahayagan. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kagalakan. Salamat inalis mo ang aming galit. Salamat inalis mo ang aming inis. Salamat inalis mo sa aming kaisipan ang paghihiganti, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang ngayon pong umaga, kami po sumasampalataya at nagtitiwala na lahat ng bagay na mga bagay na meron kami, ito po ay iyong inalis na. At kung may natitira pa, Panginoon, ito po ay aalisin mo sa aming buhay, dakilang Diyos. Salamat po sa kapayapaan at kagalakan ninyong pinagkaloob, Diyos. Lord, dalangin ko ngayong umaga, Panginoon Diyos. Ang pamilya Laurente, Panginoon, patuloy niyo po silang ingat at pagpalain ng kanilang buhay, O Diyos. Pamusap ka sa buhay ni Brother Jason, Panginoon. Bigyan mo siya ng tamang desisyon, tamang pagpapasya, Panginoon, sa lahat ng kanyang gagawin. At gumawa ka ng pamamaraan, papaano ka, Panginoon, O Diyos, papaano ka kikilos sa kanya, O God. Paano mo babaguhin ang kanyang buhay, O Diyos. Gumawa ka ng paraan, Panginoon. Ako pinagtitiwala at umaasa sa dami ng bagay na gagawin mo. At sa oras na ito, sino man mayroong karamdaman, bigyan niyo po ng kagalingan, Panginoon. Oh, hallelujah, O Diyos. Sino man mga nasa ospital, bigyan mo ng kagalakan, bigyan mo sila ng pinansyal na kanilang pangailangan. At sino man mga nasa lansangan na walang makain, O Diyos, abutin niyo po sila, dumamit ka ng taon at magkaroon sila ng pagkain. Kung paano kami pinapakain mo ng 3 beses sa buong araw, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po sa oras na ito, Panginoon O Diyos, ang pamilya Oroga, Panginoon O God. Tulungan niyo po, O God, ganun din sila Sister Pure sa lugar ng Saudi Arabia, Panginoon. Tulungan niyo po siya, O Diyos, ganun din ang kanyang mga anak. Ganun din, Lord, ang aking kapatid na nasa ospital, Panginoon. Si Ate Semsi, Panginoon, patuloy niyo po siyang ingatan, O Diyos. Ang kalakasan pisikal, ibalik mo in the name of Jesus. Ano mang karamdaman, O Diyos, ng aking kapatid, Panginoon, nasa ospital ngayong umaga, Panginoon, bigyan mo siya ng kumpletong kagalingan in the name of Jesus, sa pangalan ng Jesus. Lord, Panginoon, salamat, O Diyos, sa kagalingan. I declare, inaangkin ko, Panginoon, ang kanyang kumpletong kagalingan, O Diyos. Ganun din sa aking dalangin ko rin, Panginoon. Ngayong umaga, ang pamilya Manipol, Panginoon, O Diyos, sa buhay ni na Brother JB, Sister Mara, O God, sa kanilang mga anak, O Diyos, patuloy mo silang pagpalain at ingatan, O God. Ang kagalak at kasiyahan, ingatan mo si Brother JB sa kanyang pagtatrabaho, Panginoon, O God. Hallelujah, Jesus. Ilayo siya ng mga aksidente sa kanyang pagmumotor. Ganon din si Rogelio Manipol, Panginoon, O Diyos, na humihingi ng panalangin, patuloy mo po siyang ingatan at pagpalain, bigyan ng kasiyahan, Panginoon, O God. Kasama ang kanyang apo, Panginoon. Lord, hallelujah, Jesus, purihin ka, O God. Dalangin ko rin, Panginoon Diyos, sa mga PNP, O God, Armed Forces of the Philippines, Task Force, O God, Security, mga nurse, O God, mga doktor, Panginoon, mga frontliner, O God, hallelujah, tulungan niyo po, O Diyos, na ilayo sila sa anumang karamdaman, ganun din ang kanilang mga pamilya, Panginoon, O God. Hallelujah, Jesus, purihin ka, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa oras ito, ganun din ang mga fellowship, O Diyos. Ganun din ang bawat mga pastor, O God, na mayroon pong pangailangan, O God. Bawat mga pastor na mayroong mga project sa kanilang simbahan, ikaw po ang sumagot sa kanilang pangangailangan. Ganun din sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, God. Sa dakilang bagay na ginawa mo at ginawa na, God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat din pala, Lord, sa patuloy mong, hindi ko pang malimutan.
Dalahin ko, Panginoon, ang aking mga anak, O Diyos, sa lugar ng Tacloban, Panginoon. Patuloy niyo pong ingatan ang aking mga anak, O Diyos. Ang aking asawa, Panginoon, nasa lugar ng Tacloban, dalahin ko, O Diyos. Dinideklara ko, Panginoon, na kahit sa second week ng September o third week ng September, Panginoon, masundo ko na sila, O Diyos. Tulungan niyo po ang inyong lingkod, O God. Mag-provide ka po ng aking pangangailangan, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na nagpapala. Ikaw ang Diyos ng himala, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang at ikaw ang Diyos na tapat. Hallelujah. Salamat, O Diyos, na patuloy mo akong pinapalakas. Lalo mo akong pinapasiglap, lalo niyo pong pinapaapoy ang inyong lingkod everyday ng aking buhay, Panginoon. Hindi man po kami mapansin ng mga tao, ang panalangin namin, makuha namin ang iyong pansin, O Diyos. Hallelujah. May mga tao mga hindi nagtitiwala, O Diyos. Ikaw ang Diyos na tapat na nagtitiwala at patuloy na umaasa sa mga dakilang bagay na gagawin mo. Lord, salamat po, Panginoon. Kinaiinisan man tayo ng iba, Lord, salamat, O Diyos, na ikaw ang nagbibigay sa amin ng mahabang pangunawa, mahabang pasensya. Panalangin ko, Panginoon, palagi po kaming mauhaw, magutom sa iyong mga salita. At lagi po kami magpaturo. Sapagkat kung ito ang aming gagawin, O God, kami ay isang mananagumpay na mananampalataya. Kami isang mananagumpay na mga disciple. Kami isang mananagumpay na mga pastor. Amen. Magpaturo po kami sa iyo, Panginoon. Ikaw ang mag-correct sa amin, O Diyos. Ito po aking dalangin, Panginoon. Sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Ganun din, Panginoon. Ang aming pong presidente, mula sa pinakamataas na namumuno, O God, bigyan mo siya ng karunungan at kaalaman. Alisin mo ang korupsyon, Panginoon God. Taas mo ekonomiya ng aming bansa. Ganun din ang bansang Israel na yung bayan. Patuloy mong ingatan, O God. At ganun din, O Diyos, ang pamilya Chua, Panginoon, O God. Patuloy mo silang ingatan, O Diyos. Pagpalain ng kanilang hanap buhay, ilayo sa anumang karamdaman, O God. Simpleng pamumuhay, Panginoon, O God. Lord, salamat po sa mga tao ng mga ginagamit. Dalangin ko, Panginoon, ganun din kanilang mga tauhan, ilayo sa anumang karamdaman, dakilan, Diyos. At ang nalalapit na anniversary, Panginoon, ng Church ng Alliance Christian Fellowship, Panginoon, dito sa lugar ng Pampanga, ikaw ang magpala, ikaw ang mag-prepare, ikaw ang maghanda, Panginoon, O Diyos. Ito pong aking dalangin, pinupuri ka namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. God bless po. Okay, bukas po ay araw ng linggo. Wala po tayong live streaming. Salamat sa Diyos. Medyo makakapahinga naman yung pastor, araw ng pagsamba, salamat sa Panginoon. At sa mga nasa Samar, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga mananampalataya, kayo po ay sumamba sa araw ng pagsamba sapagkat yan ay banal na araw at hinahanap ng Diyos ang tunay na mananamba. At ikaw yun at ako ngayong umaga. Salamat po. Sister May, salamat sa iyo dyan sa lugar ng Tacloban. Patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Ang pagsama ng Diyos, pagkilos ng Diyos ay lagi pong sumaatin. Amen. Hallelujah. Ano pa ba? Ayun po, humingi rin po ako ng prayer sa inyo. Humingi po ako ng panalangin sa inyo ng aking mga anak ay makarating na po dito. At nang medyo maaliw-aliw naman yung pastor. Amen. Lang po ako sa 4 na sulok ng bahay. Talagang napakabiyaya ng Panginoon. Praise God. Salamat po sa pagpapalakasan. Salamat sa walang tigil na inyo pong pagsubaybay. Brother Ramil, ingat ka sa iyong pagtatrabaho at ang pangangailangan mo ay patuloy kang pagpalain ng Diyos. Ano mang pagsubok mo, hindi lamang ikaw ang nakakaranas niyan. Maraming nakakaranas na gaya mo. Pero ang maganda niyan, sila ay lumalakas sa mga pagsubok. Amen? Binigyan ka ng pagsubok, hindi para manghina, hindi para manlupaypay. Binigyan ka ng pagsubok upang ikaw ay magtagumpay. Amen? Habang tumatagal, alam niyo po yung sa Tagalog, ang tawag niyan, labtik, yung plastiko, sa wari-waray, tirador. Habang hinahatak yan, doon nasusubok kung gaano katibay. At doon ay may lumalabas na mga bilog-bilog. Kung gaano siya katibay, hahatakan yan. Kung gaano siya katatatag, yun ang buhay natin. Habang tumatagal ng tumatagal, binabana tayo, hinahatak tayo upang masubok kung gaano tayo katibay. At ako'y naniniwala, ang lakas natin, ang tibay natin, ang tatag natin ay galing sa Diyos. Kaya't kung galing sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, kung paano ako'y nagtagumpay sa mundong ito ay magtatagumpay din kayo. Amen. God bless po. Luzon, Visayas, Mindanao, ang pagsama ng Diyos, pag-iingat ng Diyos, ang pabor ng Diyos ay laging sumaatin. God bless.